we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkog pinakahuling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Gisugda na ang pagpanghatag og cash assistance alang sa micro-rice retailer sa Davao City nga apektado sa pagpatuman sa gobyerno og price ceiling sa bugas. Ani ang report ni Argil Relator. 58 ka micro-rice retailers sa Davao City ang nakadawat og tag 15,000 pesos nga ayuda sa gobyerno ubos sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD. Sila ang rice retailers nga nakasinati og pagkaalkanse human mituman sa kamanduan sa gobyerno nga iubos ang presyo sa bugas ngadto na sa 41 ug 45 pesos alang sa regular ug well-milled rice. Sumala sa rice retailers nga nakadawat sa ayuda nangalugi na kuno sila. Busa, dakong tabang ang gihatag nga ayuda sa gobyerno nga mao na sab ang ilang ipang-rolling sa negosyo. Plano is purchase sa pagbugas para mabawi lang to gamay mo loss na mo. Kung magistorya taglugi, dako pero okay lang na ana man yung negosyo murag sugal. Mawala tapos na madugang. So kanang 15,000 dako na jud nagnatabang sa amo ang mga retailer. Sa tibuok Davao Region, 182 ang eligible nga mahatagan og ayuda alang sa unang batch. Natay expected nga second batch nga karon gina-identify pa sa DTI pud ang mga names no. Ongoing ang ilang identification sa ground para mahatagan po nato. Kay kini siya karon nga schedule is for first batch only. Sumala sa DTI 11, gilauman ang pag-ubos na sa presyo sa bugas. Karong nagasugod na sab ang ani sa bulan sa Setyembre. Karong nadawat na sa mga apektadong rice retailers ang 15,000 pesos in cash assistance na hinaot ang DSWD ug DTI kay magpadayon sa pagtuman sa price ceiling ng 41 hangtod 45 pesos nga presyo sa bugas ang mga rice retailers ug magpahigayon sab og monitoring ang mga ahensya kung giunsa paggamit sa mga rice retailers ang ilang nadawat nga ayuda. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Kapin 20 ka magbanay ang mihikling sa usa ka barangay sa Cagayan de Oro City tungod sa pagbaha. Nanawagan sila karon sa gobyerno og tarong nga relocation site kay matag grabe ang kakusog sa ulan. Lampas tao gayud daw ang pagbaha sa ilang lugar. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Igo na lang sa paghilak kining si Loreline Palanga dihang gihinumdum niini ang kalisod nga kahimtang dihang kalit nga misaka ang tubig baha sa ilang lugar sa Zone 1 Lower Dulawon, Barangay Lumbia sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 3 sa hapon niadtong adlang Biyernes, sumala ni Loreline nga paspas ang pagsaka sa tubig baha. Epekto sa kusog nga bundak sa ulan. Wala na kuno nila nasalbar pa ang ilang mga gamit tungod gisiguro na lang nila ang ilang kaugalingon. Di na naman makaya ang kuan ga ako ra ba magkuan sa amo. Mamaligya pa mi og mangga dito sa Divisoria. Dili na ako mabilin akong mga anak kay tungod aning kuan magbaha og kalit among puyanan. Tuig 2012, dihang gidunar matud pa sa usa ka pastor ang maong luna isip relocation site sa mga naapektuhan sa bagyong Sendong. Apan sumala ni Loreline, mas migrabe kuno ang ilang sitwasyon. Busa hangyo nila karon nga unta mahatagan sila og mas tarong nga relocation site. Lapas tao nga tubig baha, ingon ani na lang kanunay ang ginasagubang sa mga residente dinhi sa Zone 1, Lower Dulawon sa Barangay Lumbia, matag mukusog ang bundak sa ulan. Busa pang hinaot nila karon ngadto sa mga nangatundanan nga unta mahatagan og pansin ug solusyon ang ilang suliran nga mag-12 ka tuig na nila nga ginaatubang dinhi sa ilang lugar. Hinuon dali silang giatiman sa mga opisyales sa Barangay Lumbia ug gipanghatagan og family packs.
Pipila sab ka mga pribadong individual ang nagpaabot sa ilang mga hinabang sa mga apektadong mga residente. Sa tala sa Barangay Lumbia BDRRMC, ala sa 23 ka mga magbanay o 83 ka mga individual ang apektado sa maong pagbaha. Kini siya nga kini nga lugar is basin ni siya, gianan ni siya mainstream sa ato ang mga tubig baha. Mo tong kakatingadan nato nganong na-approve kini nga relocation nga diin national way siya sa baha. Magpaygayon kuno ang konseho sa barangay og special session aron maisgutan ang pagplastar sa mga apektadong residente sa mas luwas nga lugar. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Pagpamusil patay sa usa ka 20 anyos nga estudyante sa Isabela City, Basilan, nakuhaan og CCTV. Atol sa hitabo, samdan sab ang usa ka lalaki nga anaa sa duol sa lugar human maigo sa stray bullet. Ani ang report. Sa kuha sa CCTV nga gimontar sa crossing sa kadalanan sa barangay Doña Ramona, Isabela City sa Basilan, makita ang usa ka lalaki nga nakasuot og itom nga sanina nga ginasundan ang laing lalaki nga nakasuot og color yellow nga t-shirt. Pagtabok sa lalaki naka-yellow og t-shirt sa pedestrian lane, kalit kining giduol sa lalaki naka-itom og gipusil. Dayon sibat. Giila ang biktima nga si Arsad Alami Jumaat, 20 anyos, residente sa barangay Carbon, Malamawi Island ug usa ka estudyante sa Alternative Learning System sa syudad. Nakaangkon kini og duha ka pinusilan sa dughan nga maoy hinungdan sa iyang hinanaling kamatayon. Naglalagad yung biktima, bali sinundan siya ng gunman. Doon sa CCTV kasi nakita namin, bali sinusundan siya hanggang doon sa may crossing. Atol sa hitabo, samdan sab ang usa ka lalaki nga giila nga si Patrick Polio nga anaa duol sa lugar human nga maigo sa agtang sa usa ka stray bullet. Luwas na kini human gilayong gipatambalan sa ospital. Ginasuta pa sa kapulisan ang motibo sa pagpamusil. May person of interest naman kami. Hinahanap, kinukuhan talaga siya para mahuli. Na-recover sa crime scene ang duha ka basiyo sa kalibre 45 nga pistola. Giasikaso na sab sa kabanay ang pagpalubong sa patayng lawas sa biktima subay sa tradisyong Muslim. Mipasalig sab kini matud pa nga makipagtambayayong sa kapulisan alang sa pagsikop sa sospek. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Patay ang usa ka mananggiti sa Malapatan, Sarangani, human kini nahulog sa gisaka niini nga punuan sa lubi. Ani ang report ni Abby Caballero. Naghigda na sa yuta nga napalgan sa iyang banay ang 46 anyos nga si Sem Alaba, taga Malapatan, Sarangani, usa ka mananggiti. Matud pa pasado alas 2 sa hapon adlawng Martes, dihang misaka kini sa punuan sa lubi sa ilang lugar, kauban ang iyang mga higala nga mausab ang panginabuhian. Taod-taod, nakit-an matud pa kini sa iyang mga kauban nga nakahayang na sa yuta. Taas jud na kaayo, ma'am. Kanang mga kinaraang lubig. Giingon sa mua sa iyahang kauban, di wala pa daw siya naabot sa punuan, nasa tunga-tunga. Wala po nila na nadunggan nga may kumbaga nga may lagubo nga na nahata. Nakita na lang nila nga nakahiga na sa may lapit lang sa lubig. Daling mitawag og rescue ang kaubanan ini sa trabaho, apan patay na matud pa kini dihang naabdan sa banay. So dali-dali may rescue kay abi na ako nga makaya pa na ako ma-CPR siya, hatagan og first aid lang unta. Pero sa kasamaang palad pag-abot namo didto, wala na jud siya. Sumala pa 20 ka tuig na nga nagtrabaho isip mananggiti si Alaba. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Mipaklaro si Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte kalabot sa issue sa 2024 proposed budget sa Office of the Vice President. Ani ang report ni Argil Relator. Gipaklaro ni Vice President ug DepEd Secretary Inday Sara Duterte nga miagi sa saktong proseso sa budget hearing sa Kongreso ug Senado ang 2024 proposed budget sa Office of the Vice President. Ana-ana matud pa sa Kongreso ang desisyon kung i-grant kini o dili. Kini human sa tubag ni Senator Risa Hontiveros kaniya nga tanang ahensya nagapagawas og proposed budget
o dili special ang OVP ni ini. Hindi naman kami ever nagsabi na special ang Office of the Vice President. In fact, we respected the process doon sa budget hearing ng House of Representatives and ng Senate, and inulit-ulit namin. Nagbibigay kami ng proposal base sa alam namin, base sa trabaho namin, and the discretion, the decision whether to grant confidential funds is really up to Congress. Gitubagsab ni VP Sara ang pangutana kung nganong si Senator Risa Hontiveros o Representative Franz Castro lang ang iyang gimensyon sa iyang naunang gipagulang pahayag. Bisan o pipila ka mga opisyal sa gobyerno ang may question sa confidential funds sa OVP. Oh, because I do not respect Ms. Castro and Ms. Hontiveros. I have no respect for them. Wala pa'y tubag sila Senator Hontiveros o Representative Castro kalabot sa pahayag sa Vice Presidente. Samtang adlong Martes, personal ng gisaksihan ni VP Sara ang pag-release sa kadagatan sa kapin-14 ka turtle hatchlings sa Punta Dumalag sa Matina Playa sa Davao City. Gipangunahan sa mga bata ang pagbuhi sa 152 ka hatchlings. Matuto ang ating mga anak, ang mga bata, kung paano alagaan ang ating environment kasi karamihan ng mga malalaking adult turtles na kukuha natin galing sa dagat ay meron silang problema dahil kumakain sila ng mga plastic na lumulutang sa dagat. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Ori Gil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka lalaki nga giingong wanted person sa Iloilo tungod sa nagkanayang kaso og nagtago-tago sa Cagayan de Oro City, misurrender sa mayor sa syudad. Ano ang report? Nakakuhag atensyon diyang emosyonal ug nangayo pa og tabang kining usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City Mini Park diyang gidala na kini sa kapulisan ngadto sa Divisoria Police Station. Nasayran nga among lalaki na ilang si Jomar Villarmino nga nagatubang og kasong attempted o frustrated murder sa Dumangas, Iloilo. Unang misurrender si Villarmino sa buhatan ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy o gisaysay ang iyang mga kaso. Anaasab si Kokpo Director Police Colonel Salvador Radam sa pagtahan ni Jomar ngadto sa otoridad. Bothered na siya siyang kugalingon no na murag sa gingon pa di siya katulog o mao hinungdan nga mitahan dito mismo sa buhatan sa atong Halangdong Mayor. So gilayon nag-assister ang Cagayan de Oro City Police Office. Posibleng adunay kabalaka hinungdan nga nahimong emosyonal si Villarmino diyang gidala na kini sa kapulisan. Hinoon gipasalig sa otoridad nga ilang siguruhon ang kaluwasan niini. Mapanaminan ang gihimo sa individual nga Jomar Villarmino pagtahan siyang kugalingon no. Mulang ma-assure sa mga individual nga dunay pending warrant of arrest and safety and security ato gyud maihatag sa dunay mga pending warrant of arrest. Kasamtangan kining nakakustodiya sa Kokpo o ginahulat na lamang sa buhatan nga kuhaon siya gikan sa mga personahe sa Iloilo Police. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Pipila ka mga mag-uuma o gumay sa Alubid, Misamis Oriental, gikabalakan ang pag-ubos sa presyo sa humay, human ang ginapatumang price ceiling sa bugas. Gipanawagan nila ang suporta sa farm inputs. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Mikabat sa 15 kasako sa humay ang na-harvest sa mga mag-uuma nga si Jovito Badoles, sulod sa iyang 1,000 square meter nga umahan sa barangay Lugilo, Alubihid, Misamis Oriental. Ang iyang tanom, 4 kuno ka bulan nga iyang giatiman ug mikabat kuno sa 10,000 pesos ang iyang nagasto alang sa pagpalit sa iyang farm inputs, lakip mga abono. Gikabalakan niya karon ang pag-ubos sa presyo sa humay, human gipatuman ang price ceiling sa bugas.
Dako kini epekto sa amo tungod kay kami ang among inputs kay bali fertilizer mahal. O niya karon pag gawas na output namo barato na. O ni kami murag malanganin sad mi nga mingon nga baba ang among presyo. Dugang problema sab nila karon ang pagsaka sa presyo sa abono, labor sa mga trabahador ug ang renta sa mga ekipo nga ilang gamiton. Dili gayud kuno kalikayan ang mangutang aron makasugakod sa ilang pag-uma. Ang imong humay imo lang dagatan-awon kay gikuha naman sa katong imong gapinan sa imong basakan. Ana gina siya makayan kita nga igo lang taw pag harvest kay wala naman tay nabilin sa atong konsumo sa atong balay. Sumala sa mga mag-uuma og bugas dinhi sa alubihid sa Misamis Oriental, dili matud patubag ang pagtakda og price ceiling sa presyo sa bugas. Inay panghingusgan matud pa sa gobyerno ang pagpanghatag og ayuda aron dili na kuno kinahanglan pa nga mangutang sila aron adunay kapital sa ilang pagtanom. Sa kabahin sa Provincial Agriculture Office sa Misamis Oriental, nagpadayon kuno ang ilang mga programa nga nagasuporta sa mga mag-uuma. Sama sa Farmers Market, diin sila na mismo ang muhakot sa mga abot sa mga mag-uuma paingon sa Farmers Market sa Provincial Capitol Grounds aron ibaligya. Aduna sab kunoy programa ang ilang buhatan diin mamahimong maka-avail og loan ang usa ka mag-uuma nga ubos lang ang interest rate alang sa ilang kapital. They only have to submit letter of intent, project proposal kada may among team kada commodity. When we see commodity, rice, corn, kaning sa vegetables, kaning sa agribusiness, sa farm mechanization, fisheries. Kauban si Roland Kanya sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao. Hugot ang monitoring sa lokal nga kagamhanan sa General Santos City ug Pulong-Mulok sa South Cotabato sa mga rice retailers sa ilang lugar. Samtang nakatakdang manghatag og cash assistance ang DSWD Region 12 sa mga micro-rice retailers sa riyon. Ani report ni Abby Caballero. Usa ka semana na ang milabay sukad gipatuman ang price ceiling sa bugas sa tibuok nasod. Karon, padayon ang hugot nga monitoring sa General Santos City LGU sa mga rice retailers sa syudad. Gani atol sa surprise inspection sa Local Price Coordinating Council, DTI Jansan, Business Permits and Licensing Division ug City Economic Management and Cooperative Development Office, tanan matud pang rice retailers sa syudad ang gatuman na sa price cap. Almost every hour no nagatuyok ang atong kuan kay tulo ka team man ni akong mga enforcer diri tanti sustainability sa monitoring. Okay tanan sunod sila. Samtang regular sab ang monitoring sa Municipal Economic Enterprises and Development Office sa mga rice retailers sa Pulong-Mulok, South Cotabato. Sa 38 ka rice retailers sulod sa public market, tanan matud pa ang gatuman. Lakip ang 66 ka monitored rice retailers sa mga barangay. Nagapadayon pasab ang ilang surprise inspection sa mga tindahan sa uban pang barangay. Sa memorandum nga gipagula sa DILG, tanang LGU ang gimanduan nga magpasa og report kanila. Kalabot sa daily monitoring sa price cap sa nagkadaiyang lugar. Amo pong gituman kay mahadlok mi kay every time ginamonitor man mi ma'am sa taga munisipyo nga kailangan daw mubaba na. Samtang nagpahigayon karon og validation ang DSWD 12 sa mga micro rice retailer nga posibleng makadawat og 15,000 pesos nga cash assistance ilawom sa Sustainable Livelihood Program. Ang kwalipikadong makadawat ang mga dunay business permit, rehistrado sa DTI isip sole proprietor, pwede sab ang mga dili rehistradong rice retailers apan validated sa DTI. Kay pud mi ma'am, at least katong amuang medyo lugi kay lugi naman gid mi ma'am nagamin apa mi cellophane. Ipay mi kung naiingon ana. Ay unta ma'am matinuod ma'am para maripan-ripanan pud gamay tong among na nalugi-lugi gamay. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Pipila ka kapuso artist ang nakisadya sa culmination night sa 14th Agten Tupi Festival sa Tupi, South Cotabato. Ani report ni Justoni Humamil. Patikim pa lamang ka na sa kabibong hatod nila ni kapuso artist Herlin Budol, Rocco Nesino ug Jake Vargas atol sa culmination sa 14th Agten Tupi Festival sa Tupi, South Cotabato. Mas nahimuhugyaw pa diyang isa-isa nilang gipakilig ang mga tupinyan ug mga bisita pinaagi sa ilang pagharana.
Nag-ilugay sab ang ilang fans sa regalo ni Kapuso actor Rocco Nasino nga mo ang bracelet wood beads isip souvenir sa iyang fans. Kalingawan sab ang hatod ni Kapuso actress Herlin Budol kung di nasulayan sab sa tupinyan sug bisita ang sikat nga dula nga Hep Hep Hooray. Busa wa gayoy kabot nga ng kalipay sa ilang fans. Sobrang saya po dahil ito yung first time ko na makita si Herlin Budol. For the first time po, sobrang happy ko po kasi nagpasalamat sab ang Kapuso Stars sa mainitong pagdawat kanila, ingon man ang pagsuporta sa mga programa sa GMA Network. Very different nga yung vibe dito at very energetic ang mga Kapuso natin. Na-miss ko mag GMA Regional. It's fun to be back. Sa mga Kapuso natin dito sa Tupi, maraming salamat sa pagpunta at sa pagsuporta sa amin at thank you sa pagsuporta sa The Missing Husband. At first time ko po dito sa May Tupi, sobrang saya ko po. Ang saya-saya po ng pagtanggap nila sa amin. Napakainit at sana makabalik po kami. Mag-enjoy po kayo sa panonood ng mga teleserye sa GMA. Nagpapasalamat po kami sa lahat-lahat na pagtanggap na mainit sa amin. Thank you very much po. Lalo kami nag-enjoy kapag ganyan kayo lagi. Sobra. And lagi po kayo manood ng mga show sa GMA. Of course, Pipito Manaloto. Mapasalamaton sab ang 2P LGU sa partisipasyon og suporta sa GMA Regional TV sa kapistahan. Ingon man ang panagiusa og suporta sa mga Tupinian. Ang gusto lamang ipabot ng Actentufi Festival na patuloy tayong magkaisa. Hindi hadlang ang anumang ating kultura o relihiyon ay naging matagumpay, ligtas at payapa sa lahat ng mga pumunta. So we're very happy and very thankful. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humabil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nag-viral sa social media ang baratong presyo sa regular o well-milled rice sa Valencia City Public Market sa Bukidnon nga miabot sa 38 pesos lang ang kilo. Gipasabot sa DTI Region 10 nga resulta kini sa ilang gihimong consultative meeting sa mga mamaligyaay ug bugas sa lugar. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Gilayong nag-viral sa social media ang hulagway nga gipost sa Department of Trade and Industry Region 10 kalabot sa mga baratong presyo sa bugas sa Valencia City Public Market sa Bukidnon. Anaan na lang manggod sa 38 ngadto sa 42 pesos ang matag kilo sa regular milled rice. Samtang mapalit sa 43 pesos to 45 pesos ang presyo sa well-milled rice. Gikumpirma sab kini sa Department of Trade and Industry kon DTI 10 ang maong presyo sa bugas. Pagpasabot sa DTI 10 nga local rice lang ang nalakip sa Executive Order No. 39, while labot ang premium rice ug imported rice. Hangtod maubos ang stocks nga naa karon sa ato ang mga rice retailers, pero atong gitan-aw man gud nga posible nga siguro mas maubos pag ni ang presyo sa ato ang bugas, especially atong gi-anticipate nga karong October mo peak na ang ato ang harvest season, no? So we are hoping nga mas daghan na ang supply nga sa ato ang bugas. Gidugang sa DTI 10 nga resulta kini sa ilang gihimong consultative meeting sa mga rice retailers sa Valencia City Public Market niadtong adlong Biyernes. Sumala sa DTI 10 nga ilang gipasabot sa mga rice retailer ang Executive Order No. 39 o ang pagtakda og price ceiling sa presyo sa regular milled ug well-milled rice. 30 ka mga rice retailers ang misalmot sa mong meeting. Gipadayag sab kuno sa mga negosyante og bugas ang ilang mga mulo ngadto sa DTI. Pagkahuman sa meeting, nasabutan kuno sa mga rice retailer nga tumanon ang EO39 bugti sa ilang madawat nga rice subsidy gikan sa DSWD. Ato nasabtan nga mas mahal ang ilahang pagpalit, and then pagka-effective sa EO39 kailangan nila ibaligya og mas barato ang ilahang bugas. So pinaagi sa Sustainable Livelihood Program sa DSWD na akitay financial assistance nga ihatag sa ato ang mga affected nga micro rice retailers nga nagsunod sa atong EO39. Sa karon nagpadayon kuno ang ilang pagtuyok sa tanang palengke sa rehiyon aron ipasabot ang EO39 sa mga rice retailer. Ako si James Pauliap para sa One
Mindanao. 41 anyos nga lalaki ug 4 anyos nga pag-umangko niini patay atol sa landslide sa Tugaya sa Lanao del Sur. Tungod sa kusog nga ulan midahili kini nga bahin sa Barangay Lumbak Bliss sa Tugaya, Lanao del Sur pasado 1:30 sa hapon niadtong Martes. Sumala sa MDRRMO ang midahiling yuta inubanan sa pagbaha, mipadulong sa usa ka balay sa kilid sa highway hinungdan nga nahugno kini. Atol sa hitabo patay ang mag-uyuan nga anaa sa maong balay ni atong tungura. Nailhan ang mga biktima nga sila si Amero Biston, 41 anyos, ug 4 anyos nga pag-umangkong babae niini nga si Shahani Biston. Human sa insidente giling gisuta sa lokal nga kagamhanan ang lugar aron masigurong dili masubli ang hitabo. Gipaabot nga mohatag og hinabang ang LGU ngadto sa mga apektadong residente. Padayon ginamonitor sa pag-asa ang low pressure area nga anaa sa Luzon, samtang habagat ug localized thunderstorms sa magdala og mapag-ulan sa Mindanao sumala sa pag-asa. Uling nasiplatan ng LPA 610 km sidlakan sa Itbayat, Batanes. Hinuon ubos ang tsansa niini nga mahimong bagyo matod sa pag-asa. Apan ang trough sa LPA ug ang gipakusog niini nga habagat gihapon ang magdala og mapag-ulan sa nasud. Sa Mindanao, base sa datos sa Metro Weather, ulanon ang Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Barm ug Caraga nga dala sa hanging habagat, samtang apektado sa localized thunderstorms ang ubang bahin sa Mindanao. Busa magbantay sa posibleng flash floods ug landslides. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimon inyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.